Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Aris. This reading is for you. Tingnan natin ang tao na nakakonect sa'yo. Hindi ko nakapaliwanag kasi palagi naman natin itong ginagawa. Tingnan natin ang kanyang nararamdaman sa'yo, intention, behavior, anong nararamdaman mo, ano ang hidden ng connection na ito, advice, siyempre, kuhanin din natin. At siyempre, yung mga gusto ng clarity o gusto na makarinig ng mga message, na mga gustong message mo or message niya, kukuha pa rin tayo dito, no? Yan, tingnan natin. Sa mga gusto magpa-personal reading, in description below po ang all the details. Yan, tingnan natin. Tao na connect kay Aris. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino man ito. Ano ang nararamdaman mo kay Aris? Lagi niyong tatandaan, vice versa tayo. Anong nararamdaman mo kay Aris? Five of Pentacles. Ano ang nararamdaman mo kay Aris? Okay. Sa mga nagkahiwalay dyan, no? Sa mga nagkahiwalay, ang nararamdaman niya sa iyo, Aris, vice versa tayo, tandaan niyo palagi, nararamdaman niya sa iyo dito is, nagkaroon daw ng pagbabago when it comes in this connection. Handing din yung mga time o sitwasyon na parang hindi kanya naintindihan or siya hindi mo siya naintindihan, ganun. Nagkaroon ng mga sadness, nararamdaman niya sobrang lungkot, parang hindi mo siya naintindihan o hindi. Basta vice versa tayo. They feel rejected, they feel abandoned, o yung hindi yung point na parang may pag-iwan sa ere na sitwasyon na naganap o nangyari. Sinasabi rin niya dito na may pinahalagahan kanya pero parang nandun sa point na parang naging tanga o naging kuhanin mo lang yung sa'yo doon na naging may pagka-immature, no? Ikaw, ang sinasabi niya dito, no? Nandun sa point na kumbaga sobra siyang, nagkaroon siya ng, it's more on deep wound, and parang ipinaglaban naman din niya yung feelings niya pagdating sa'yo, pero yun, ganun talaga, hanggang sa iniwan sa ere. Parang naramdaman niya na parang hindi pala siya naging value pagdating sa iyo. Yun ang naramdaman niya sa iyo. Sa mga magkarelasyon na walang third party, okay, sa mga magkarelasyon na walang third party, is nandun yung sitwasyon na may mga bagay o sitwasyon na parang something need to heal when it comes in this connection. Sa nakikita ko dito, no? Naramdaman niya siguro may mga problema, no? May mga problema na connected siguro ang business, pera, trabaho, or related to a child. Kung may mga child kayo, no? Sa iba sa inyo, yun ang nakikita ko sa inyo. Siguro nandun yung point na may mga sitwasyon na kailangan baguhin. Minsan siguro siguro may mga time na nagkakaroon ng mga moody type o pabago-bago na sitwasyon. Kaya nandun din yung point na nagkakaroon ng pagbabago na sinasabi niya. Kasi nakakaramdam siya ng sadness, no, pagdating sa connection na ito. Yun. Kaya siguro mas maganda mag-usap kayong dalawa. Nakakaramdam kasi siya ng ng pain sa sitwasyon. Ando yung sitwasyon na parang umaasa siya na may magandang wakas na magaganap in this connection. Kumbaga, sa mga nagkahiwalay din, at saka dun sa mga sa iba sa inyo is parang something want din ng resetting in some aspect of your life. Parang nandun sa point na yon, no? Or nandun yung point na palagi kayo nagkakaroon ng resetting situation. Kaya yun ang nararamdaman niya. Yun din, parang hindi minsan daw nakakaramdam siya ng lungkot sa'yo, minsan daw na nararamdaman niya yung hardship pagdating sa connection, ganun din sa mga nagkahiwalay. Sa mga may third party, mas malala ito, di ba? Ganun talaga. Ando yung point na ipinaglalaban ng isa kahit na nasasaktan siya. Nakakaramdam siya ng sadness. Nararamdam niya sa'yo yun. Nakakaramdam ako ng sadness sa kanya. Ganyan. Pero pinipilit niyang mag-heal with her own, ganun. Kumbaga, halimbawa, nagkaroon kayo ng discussion. Hindi dahil sa tulong mo kaya siya nag-heal, kundi dahil sa sarili niya. Ganun. Yun ang sinasabi. May mga sitwasyon daw na hindi niya kayang i-accept. So, may mga third party. Yan. It's more on sadness, it's more on hardship, it's more on pain. There's a battle, parang nandun sa point na yun.
Tingnan natin, taon na ako na kay Aries, vice versa. Sa mga sa mga walang third party, siguro may mga point na kailangang pang ayusin, no? May mga point na kailangan pang ayusin, lalo na kung bago kayo. Siguro sa part niya o sa part mo, something need to heal kasi ang nakikita ko dito. Yun. May mga dapat bang ayusin when it comes in disconnection. Kumbaga nandun pa yung point na, kasi dahil sa nag-uumpisa pa lang, kumbaga dun sa point na yun, na may mga bagay pa na talaga na need na ng clarity when it comes in disconnection. Intensyon mo kay Aries. Taon na connect kay Aries. Intensyon mo kay Aries, vice versa. Uy, ano ba yan? Okay, Devil! Devil talaga? Okay. Intensyon niya sa'yo, vice versa tayo. Sa mga nagkahiwalay dyan. Sa mga nagkahiwalay is, yung tao na, itong nakakuha kong energy, alam mo Aries, this person is, intention niya is to release herself or his self pagdating when it comes to a connection. Sa connection na ito. Nandun sa point na they starting a new beginning in life, na doon na siya sa nagkakaroon na siya ng controlling when it comes sa emotions. They starting a new beginning in life, and then nagkaroon siya na nag-release siya ng mga toxicity when it comes yun. Siyempre, isa ka na rin doon, di ba? Yun na nakikita ko sa kanya dito. Handun na yung niya, confident. Handun na yung, na siya, it's more on focus sa sarili niya. Yan, handun na yung determination niya, pagdating sa sarili niya, sa mga nagkahiwalay dyan. Oh, yun ang nakikita ko dito. Kumbaga, nagkaroon talaga ng pagtatapos dito. Sa iba kasi dito, hindi ko alam kung ikaw ito or siya, nakita ko dito is may tao na nag-iisip ng getting together sa connection. Pero may umiiwas o lumalayo. Vice versa tayo, hindi ko pinagkat ng pangalan mo. Yun, ka-intention niya sa mga nagkahiwalay, wala. Kasi focus siya sa sarili niya. I can manage myself, sabi niya gano'n. Or vice versa. Sa mga magkarelasyon na wala namang third party connection, no? Hando naman yung excitement, hando naman yung enjoyment, paaring na handun din yung point na nagkakaroon ng unti-unting pagbabago when it comes in disconnection. Siguro in the past is masyado naging toxic or naging hindi maganda yung connection, and this time is nagkakaroon na ng nagiging mas good yung connection, Yan, nagkakaroon ng mga bagay na nakakaramdam kasi ng excitement. May mga bagong sitwasyon o may mga kinaka-excite kayo sa sitwasyon, kaya yung intention niya sa'yo is to go out. Nando yung point na parang baka ayain ka niya i-go out or ikaw ayain mo siya i-go out, or nando yung pag-iisip na gustong lumabas. Yun ang nakikita ko dito. Sitwasyon. May mga bagay na it's more kasi parang may gusto siyang i-organize when it comes in this connection. Hindi ko alam so, baka mayroong preparation na magaganap po mangyari. Diba? Nandun sa point na yon. Ang sa mga may third party, sa may mga third party, intention niya sa'yo, vice versa, intention niya wala naman, kasi hando naman kasi din yung controlling ng emotions, sa nakikita ko dito. Siguro, nagkakaroon siya ng control sa emotions para wala lang gusot o walang mangyaring away o gulo when it comes sa connection na ito. Intention niya sa'yo, kasi ano yung challenge na nararamdaman niya pagdating, hindi ko alam why. Lalo na syempre kung may mga third party talaga na challenge siya sa'yo, di ba? Parang kaya niyang ipaglaban yung sarili niya sa connection na ito. Yun na nakikita ko sa kanya. Is to control my emotion, to control yung mga bagay-bagay. And also, sa iba dito siguro mas more siya nag-focus this time sa sarili niya. Or may sinasabi siya na maari din na nakokontrol siya ng connection. Siyempre, kahit may third party, makokontrol ka talaga ng connection dito.
Yun. So, iba dito handin yung point na nag-iisip itong tao na to na is this connection is worth it or kailangan ko na bang magpasya to release myself in this connection na handun sa point yung may nag-iisip ng ganun. Pwedeng ikaw ito or siya. Nalagot na. Diba? Tingnan natin. Tao na ako connect kay Aries. Pero tingnan natin yung mga clarity sa mamayang card. Ano ang behavior mo kay Aries? Tao na ako connect vice versa kay Aries. Anong behavior mo kay Aries? Thank you. Okay, behavior niya sa iyo. Behavior niya sa iyo is vice versa, patient. Parang nandiyan sa point na gusto lang niya na maging patient o maging kalma ang lahat. I want peace. Nandiyan sa point na yun. And nandun yung point na may mga bagay siya na gustong sabihin pagdating sa iyo. Or maybe ikaw ito. Yun ang nakikita ko dito sa sitwasyon. Yun ang behavior niya sa iyo is it's more on patient. Parang I'm willing ay sa mga ano to magka-connection. Sa mga magka-connection ganun. Sa mga walang third party or may third party ganun din. Yun. Willing to wait, willing to progress or I'm patiently waiting na doon sa point na yun. Kaya ang behavior niya ganun. I want peace, yun lang, sa point na yun. And then, kung mga nagkahiwalay naman kayo, sa nakikita ko dito, nandun siya sa point na nagkakaroon yung tao na to ng pag-a-analyze or nagkakaroon siya ng pag-progress or nandun yung point na naghihintay siya ng tamang panahon, tamang pagkakataon to connect sa iyo. Or nandun yung point na kasi gusto niya rin kang kausapin or gusto niya mag-text or makipag-communicate nitong tao na to, no? Kaya yun yung nakikita kong behavior sa kanya. Pero this time, parang nandun sa point na thinking. But they want peace. Yun ang nakikita ko dito. And they want to talk. Yun ang sabi. And I want to forgive. Parang may bibigay siya sa'yo. Hindi ko alam kung may ibibigay siya sa'yo or may gusto siyang ibigay sa'yo or nandun yung point na gusto niyang humingi ng tawad sa'yo. Or vice versa. Or gusto niya lang mag-text, makipag-communicate. Aries, vice versa, ano ang nararamdaman mo sa tao na ito? Ano yun? Okay, nararamdaman mo sa puro sword. Nararamdaman mo sa tao na to, sa mga nagkahiwalay, unahin natin na nararamdaman mo sa kanya, Aries, vice versa tayo, talagang sobrang alam mo rin sa sarili mo, no, na nagkaroon, na na-frustrate talaga siya at nahandon, na na-focus talaga siya sa painful na sitwasyon na naganap o nangyari when it comes sa paghihiwalay. You know, yun nakikita ko dito. Naramdaman mo din naman sa kanya na mabait, no? Napaka very generous nitong tao na to. Andun yung point na talagang alam mo rin or vice versa tayo, alam mo rin sa sarili mo na gaano mo siya binackstab or vice versa, gaano kanya binackstab o pag nagkaroon ng betrayal o andoon yung point na alam mo sa sarili mo yung naganap o nangyari na painful or yung mga deep unhappiness, yung mga nagkaroon na talaga ng mga deep wound situation. Vice versa tayo ha. Yun. Sinasabi mo rin na siya yung a person na very open. Kumbaga, open to communicate, open sa lahat, open sa mga bagay-bagay. Alam mo sa sarili mo na iniwan mo siya sa ere or iniwan ka niya sa ere, vice versa. Andun pa rin yung sadness, andun pa rin yung nagkaroon talaga ng conflict in this connection, naging magulo yung sitwasyon, nararamdaman mo sa kanya pain. Talaga nasaktan, no? Nagkaroon talaga ng nasaktan talaga yung sitwasyon. Yun naman ang nakita kong nararamdaman mo sa kanya. Vice versa, ha? Kung kayo naman is walang third party connection. Sa mga walang third party connection is
nararamdaman mo sa kanya o kahit may third party, i-connect na natin. So may mga third party or may walang third party, na nandun yung point na gusto niya, may mga time na gusto niyang sabihin, lalo na pag pag nasasaktan siya, nakakaramdam siya ng pain. No, nandun yung point na they want to talk to you, ganyan. Or siya, gusto mo rin siyang kausapin sa mga nagaganap o nangyayari. Yun nga lang siguro, it's more on frustration kasi ang nakikita ko dito sa connection na ito nandun yung mga pain, sad situation, andun yung mga, sa mga nagkahiwalay, ganun din yung mga pagtataksil situation na naganap o nangyari. Yung very open, yung tao na ito sa nararamdaman mo, nandun yung mabait din siya talaga or vice versa. May mga lang talaga, no, siguro may hindi ko alam kung ikaw or siya, there's an insecurity situation na naganap o sometimes siguro nandun yung point na yun. Yun na nakikita ko dito. And then nararamdaman mo din sa kanya, aray ko anak. Yun lang nakikita ko kasi. It's more on painful ang nakikita ko dito sa sitwasyon. Ay sa mga nagkahiwalay, dadagdagan ko may sinasabi kasi siya na niloko. Parang alam mo yung hindi siya vinalue, sabi niya. Maybe siya ito sa'yo or ikaw ito sa kanya, para may ganun, may hindi pag-value. Ganun din naman sa mga may third party, parang sometimes na they realize na parang hindi bina-value yung connection. Vice versa yun ang nararamdaman niya. Nararamdaman mo o nararamdaman niya? Magulo naman yung connection niyo. Ang gulo ng connection na to. Alam mo kung kayo is bago nito, hindi ko pa nakikita yung love dito sa sitwasyon, hindi. Ano yung hidden na connection nito? Ikaw ito or siya, kung sino mga energy to. Okay, ang hidden, itong nakukuha ko dito, lalaki. Yung hidden ng connection na ito, ang sinasabi kasi dito is kung ano yung ipaparamdam mo sa akin, kung ano yung ipapakita mo sa akin, yun din yung ipapakita ko sa'yo. Kung gusto mo ako, sundin mo ko. Nandun sa point na yun. Sumunod ka sa akin. You need to follow me. Nandun siya sa point. And then, ibibigay ko sa'yo yung success or yung kasayahan na nanaisin mo. Ewan ko sino to. Baka ikaw ito o siya. Yun ang nakikita ko dito. Kumbaga, kung susuportahan mo ako, susuportahan kita. Kung gusto mo ako, gugustuhin kita. Ganun. Advice. Ano po yung advice? May pupuntahan ka bang kasal? Okay, when it comes sa advice, Aries, huwag mo daw kakalimutan na magtiwala sa intuition mo, no? Pag-isipan mo daw maigi yung mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa buhay mo to be stable. Sa trabaho man yan, sa relasyon man yan, sa pera man yan, sa family or sa bahay man yan, o kung saan man yan, sa trabaho, pwede nga, or business if you have, no? Trust your intuition, listen to your inner voice, and then, pag-isipan mong maigi yung mga bagay-bagay, kung ano yung mga bagay na kailangang ayusin, i-recover, you need mo rin na maghanap ng mga information or kailangan mo rin daw mag-ingat, ang sinasabi dito, para makamit mo or ma-achieve mo yung mga gusto mong ma-achieve sa buhay mo. Halimbawa, gusto mo ng
boyfriend, girlfriend, or good connection, syempre, kailangan mo rin mag-ingat at kailangan mo pag-isipan yun. Diba? Nandun sa point na iyon. Kung gusto mo ng business o may mga extension of business, ganun din, pag-isipan mo maigi. Kung may mga bagay na kailangan i-recover, hanapan mo ng solusyon. Nandun yung point na yun, to be stable sa nakikita ko dito. And then, syempre, is you need then to focus to yourself, to rebuild or to restructure yung sarili mo. Ganyan. Kung may mga need to fix talaga, gawin. No, ang sinasabi dito. Kung may mga dapat na i-withdraw, i-withdraw. I-let go, i-let go. Search for a wisdom sa iba sa inyo. Tingnan natin, message. Aries. Ikaw, ito or siya? Burn the bridge. Final goodbye. Ay, unbearable. No way back. Oh my God. Talaga? Sa mga nagkahiwalay ito, talaga yung sa mga nagkahiwalay, yung tao, may isang tao dito, isa sa inyo, hindi na talaga totally babalik. Masyado siyang nasaktan dito, masyadong na-burn, or masyado siyang, it's more on painful situation. Pero alam mo, nakita ko sa'yo na parang, syempre, hindi naman maaalis yun na mapapaisip pa rin siya sa nakaraan na sitwasyon, di ba? Can't move on, saklop, missing them, no closure. Nandun yung point na kung sa mga may third party dito sa sitwasyon, syempre may mga sitwasyon pa rin na pumapasok sa kanya sa sitwasyon kasi there's a blockage, di ba? Kaya nandun pa rin yung lungkot. Sa mga nagkahiwalay naman, nandun yung point na isa sa inyo hindi pa rin talaga totally naka-move on, na nandun yung lungkot, nandun pa rin yung nagkakaroon siya ng reminiscing from the past, nagkakaroon pa rin na namimiss pa rin niya yung sitwasyon o yung connection nito, ganyan. Diba napatingin siya sa nakaraan? Sakit naman ito. Sino ba to? I gave you my, oh my God. Parang saan ko ba ito nabasa? Parang may nito I gave you my all. Talagang sobrang isa naging. Ganon din naman sa may mga third party, no? Or sa mga walang third party. Isa talaga sa inyo is masyadong giving. Masyadong nag-forgive. Masyadong nagbigay when it comes in this connection. No? Handun sa point na. Kaya handun siya sa point na sobra siyang nasaktan. Kaya, kahit na sabihin natin na nag-move on yung isa sa inyo or na pareho kayo nag-move on na sa mga nagkahiwalay dyan, nandun pa rin na naalala nyo yung mga nakaraan na sitwasyon. Kasi nandito pa rin yung parang, oh my God, they feel drained o handun yung mga situation na bakit binigay ko yung lahat, ba't hindi mo binalik sa akin yung pagmamahal na yun, nandun sa point na yun. Ganun din naman sa may mga third party. And then also, nandito rin yung sitwasyon na it wasn't love, it was a control, possession, power play, and ego. Ay, aray ko, ang sakit. Sakto man itong nito, ibig sabihin, nagkaroon talaga ng pagkocontrol. Naramdaman niya na hindi pala ito love. Possession talaga to. Para may naano akong kata. Ang my love and possession. Nakalimutan ko yung kanta eh. Basta may pumapasok sa akin kanta na gano'n. Nakalimutan ko eh. I have no doubt that I love you forever. The only one. Yun. Hindi ko alam eh. You really love me. One night only. There's nothing to say. Basta yun. Nakalimutan ko yung niya eh. Pumasok lang siya sa isip ko kasi nakita ko to yung possession. Ay medyo masakit masyadong naging masakit, naging masyadong controlling yung sitwasyon at napaglaruan talaga ng sitwasyon, and syempre handun talaga yung wearing a mask. No, handun yung point na behind your back. Talagang naging too kind yung isa at sobra ding nasaktan yung isa. Anak, baba ka muna, anak. Hindi pa tayo tapos. Ganon din sa sa mga may third party na ma-manipulate ang isa sa inyo when it comes to this connection. Kasi kahit na alam mo na may third party, you accept it.
Ganun din sa sa mga nagkahiwalay. Masakit, pero you always know the truth. You just refuse to see it. O, di ba? Sa mga nagkahiwalay or sa mga may third party, alam mo yung naging alam mo yung katotohanan, naramdaman mo, nagkaroon ng mga red flag, pero nagtanga-tangahan ka or handun yung point na ipinikit mo na lang yung mga mata mo kasi hindi mo matanggap kung kayo is magkakahiwalay or siya is malalayo. Nandun sa point. Sobrang pagtitiis naman to. Day. If you ask, I'll stay. Ay, ganun. O, di ba parang nasabi ko, di ba? If you want me, if you need me, you follow me. O, di ba? Like I told you. Ganun din naman sa mga nagkahiwalay o sa mga may third party, no? May nagpapahabol, Our connection is intense and it scare me. Talagang may blockage, nandun yung point na, alam mo yung masyadong mabigat yung connection na ito. No? Ikaw man ito or siya. Sa mga nagkahiwalay, ganun, there's a destination na nagkaroon ng kanya-kanyang path yung sitwasyon. Yun, sa iba naman sa inyo, sa may mga third party, na handun yung takot na baka someday, magkahiwalay tayo, ganyan. Kaya handun yung pikit bulag. Pero, yung isa dito is magbubulag-bulagan ako basta magstay ka lang. Ay, naku po, nasa inyo na yan. Naku po, ano ba yung connection na to? Arigato, namaste, God bless.